Arestado ang isang lalaki matapos mahulikam na nagnanakaw ng motorsiklo sa Quezon City. Aminado siya sa krimen. May unang balita si James Agustin. Inaresto ng pulisya ang isang lalaking 38 anyos matapos maakto ang nagnanakaw ng motorsiklo sa labas ng palengke sa Erming Garcia Street sa Cubao, Quezon City nitong Martes. Ayon sa pulisya, pagmamayari ito ng security guard na nagro-robing noon sa palengke. Paglingon niya, yung motor niya is may tao nang gumagamit at nakatakbo na ng almost 5 meters. So from that point, hinabol niya at humingi siya ng tulong sa mga bystander. Inataon din mayroon tayong SBY na pulis doon sa palengke. Doon, nagka-commotion, tinulungan ng pulis natin, hinuli. Nakuha mula sa sospek ang kalibre 38 baril na kargado ng bala. Wala siya may pakitang dokumento na pagmamayari niya ang baril. Nag-request tayo ng verification sa PNP FEU sa Kamkrame para ma-found out natin kung may kaukulang papel yung baril na dala ng suspect natin. At sinabit din natin siya for laboratory exam sa crime lab. Baka yung baril na yun is nagamit din sa ibang krimen. Aminado ang sospek sa pagnanakaw sa motor. Ginawa ko. Bakit? Wala akong pambayad ng upang nga po. Ng bahay. Sa imbestigasyon na pag-alaman ang naturang sospek din, ang lalaking nakunan sa CCTV sa Tomas Morato Avenue tanghali noong Linggo. Nilapitan niya nakaparada motorsiklo at mabilis na tinangay. Sakop ng Kamuning Police Station ang pinangyarihan ng insidente na agad nakipag-ugnayan sa Cubao Police Station. Ang modus ng suspect na to is paikot-ikot talaga siya sa buong QC. Ang tinitingnan niya yung mga nakapark na motor na may naiwang susi. Nabawi ang ninakaw ng motorsiklo sa Rizal, kung saan ito ibinenta ng sospek sa halagang 6,000 piso. Ako po yung nakon. Ako kumuha nun. Bakit? Binenta ko po sa amunta yun. Marap ang sospek sa mga reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. May karagdagang reklamo siyang kakaharapin dahil sa naunang ninakaw ng motorsiklo sa Tomas Morato Avenue. Ito ang unang balita. James Agustin, GMA News.